Ako si Aldrin. Itong ikukwento ko sa inyo ngayon, nangyari mag-iisang linggo pa lang ang nakararaan. Nangyari ito nang minsang gabihin ako ng uwi, galing sa bahay ng kagrupo ko sa thesis na si Olivia. Mag-isa lang ako nung araw na yun. Maaga kasing umuwi ang dalawa ko pang kagrupo na sina Austin at Daryl dahil may gagawin pa raw sila. Alam kong tungkol yun sa report nila sa isang subject namin, kaya pinayagan namin sila. Kaya ang ending, mag-isa ako ngayon. Sa totoo lang, wala namang kaso sa akin kung mag-isa akong uuwi. Sanay naman na ako sa ganun. Dahil simula elementary hanggang high school, ay wala akong nakasabay na kahit na sino sa mga kaibigan o kaklase ko. Alam kasi nilang mabilis akong maglakad. Isa pa, alam nila na mas gusto ko mapag-isa. Marami rin kasi akong ginagawa. Akala nila, naka-headphones lang ako pamporma. Pero ang hindi nila alam, ay nagko-compose na ako ng sarili kong kanta. Walang nakakaalam sa ginagawa ko ngayon, dahil wala naman akong pinagsasabihan. Ayoko ring istorbohin nila ako, kaya mas pinili kong wag na lang ipaalam. Pwede siguro kung tapos ko na ang kanta, para makahingi ako ng feedback mula sa kanila. Natigilan ako sa paglalakad nang mapansin kong wala na masyadong sasakyan na dumadaan sa kalsada. Hindi ko naiwasang hindi kabahan dahil sobrang tahimik ng kapaligiran. Wala pa ako sa kalahati pa uwi sa bahay namin. Malayo-layo pa ang lalakarin ko. Hindi ako sanay na sobrang tahimik ng kapaligiran, kaya nag-headphones ako para makinig ng music habang naglalakad. Napangiti ako nang ilagay ko na ito sa tenga ko at nagsimula na ulit ako sa paglalakad. Pangiti-ngiti pa ako nung mga sandaling yun nang makaramdam ako na kakaiba. Parang may sumusunod sa akin. Naglaho ang ngiti sa labi ko at lumingon ako sa likuran ko. Kinagulat ko nang biglang mamatay ang lahat ng ilaw sa poste sa gilid ng kalsada. Binalot ng kaba ang buong katawan ko habang nililibot ng tingin ang buong paligid. Wala akong masyadong makita dahil sa sobrang dilim. Takot na takot ako. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko dahil sa takot na baka may mangyaring hindi maganda sa akin. Hindi na ako nagdalawang isip pa at lumakad na ako ng mas mabilis. Binilisan ko lalo ang lakad ko. Hindi ko na nagawang lumingon pa hanggang sa makauwi ako sa bahay. Nang nasa loob na ako, sumilip ako sa may bintana. Napansin ko ang isang taong nakatayo sa likod ng isang poste, hindi kalayuan mula sa bahay namin. Nakatingin ito ng diretso sa akin. Galit na galit. Ilang segundo rin niyang ginawa yun hanggang sa umalis na siya sa pwesto niyang yun. Tsaka lang ako nakahinga ng maluwag nang mawala na siya sa paningin ko. Bigla ko lang naalala ang araw na yun nang makita ko ang litrato ni Julius na nakaipit sa isa sa mga libro ko. Siya ang taong nakita ko nung araw na yun. Teka, mali. Multo. Siya ang multong nakita ko nung araw na yun. Hindi ko akalain na magpaparamdam siya sa akin pagkatapos ko siyang patayin bago ang araw na yun. Kasalanan rin naman niya ang nangyari. Kung hindi sana niya sinira ang notebook kung saan ko sinusulat ang mga kanta ko, edi sana buhay pa siya ngayon. Pakialamero.